Sa isang panibagong kabanata ng pagpapatibay sa ugnayang militar sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, muling isinagawa ang prestihiyosong Cope Thunder Exercises ngayong taong 2025. Tampok sa ikalawang yugto ng pagsasanay ang isa sa pinakamaunlad na eroplano pandigma sa mundo, ang F-35 Lightning II ng United States Air Force. Isinagawa ito sa Clark Air Base sa Pampanga at sinimulan ng isang makasaysayang paglipad ng F-35 jets kasama ang FA-50 fighter aircraft ng Philippine Air Force sa isang pinagsanib na joint patrol exercise na umabot mula sa territorial waters ng bansa hanggang sa bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ang malalakas na ingay mula sa makina ng mga eroplano ay nagsilbing paalala sa lahat ng kahalagahan ng kahandaang militar, lalo na sa harap ng umiigting na tensyon sa West Philippine Sea. Sa kauna-unahang pagkakataon, isinama ang F-35 sa isang military exercise sa Pilipinas. Ang F-35 ay isang fifth-generation fighter aircraft na kinikilala sa buong mundo bilang isa sa pinaka-advanced na kagamitang panghimpapawid. Para sa mga opisyal ng Philippine Air Force, ang presensya ng F-35 ay hindi lamang simbolo ng makabagong teknolohiya, kundi isang napakahalagang oportunidad upang matuto ng mga modernong taktika sa larangan ng air combat. Ipinahayag ng ilan sa kanila na ang pagsasanay na ito ay isang pambihirang pagkakataon upang mapalalim ang kaalaman, mapaunlad ang kakayahan, at mapatibay ang ugnayan sa pagitan ng dalawang Air Force. Isa sa mga opisyal ng PAF ang nagkwento na lubhang mahalaga para sa kanilang hanay ang pakikibahagi ng F-35 sa Cope Thunder. Isa ito sa mga inaasam na modelo ng multi-role fighter jets na pinapangarap nilang maging bahagi ng AFP Modernization Program. Ayon sa kanya, ang mga F-35 ay hindi lamang basta eroplano, kundi mga makabagong armas na may kakayahang magsagawa ng iba't ibang uri ng operasyon sa iisang misyon. Sa pamamagitan ng ganitong pagsasanay, umaasa silang mas mapapalalim pa ang kanilang kakayahang makipag-ugnayan at makipag-operate kasama ang mga dayuhang puwersa sa anumang uri ng sitwasyong militar. Sa panig naman ng mga piloto ng United States, ikinuwento ng isa sa kanila na sabik silang makatrabaho ang mga Pilipino sa ganitong uri ng aktibidad. Inilahad niya na may mga handa silang academic modules para sa mga piloto ng FA-50. Layunin ng mga ito na ibahagi kung paano nila ginagawa ang mission planning, execution, at kung paanong naiiba ang paggalaw ng F-35 sa iba't ibang uri ng combat scenarios. Para sa kanila, ito ay hindi lamang isang simpleng training, kundi isang pagkakataon para sa malalimang pagpapalitan ng kaalaman, karanasan, at estratehiya. Mahigit 2,000 tauhan mula sa Philippine Air Force ang nakilahok sa pagsasanay. Bukod sa FA-50, ginamit din nila ang iba pang aerial assets ng bansa upang mas mapalawak ang saklaw ng operasyon. Mula naman sa panig ng Estados Unidos, ilang piling F-35 jets at mga piloto mula sa US Pacific Air Forces ang siyang dumating upang makipagsanib puwersa sa kanilang mga Pilipinong katuwang. Inaasahang tatagal ang Cope Thunder Exercises hanggang ika-18 ng Hulyo at ang mga pagsasanay ay nakatuon sa mga rehiyon sa hilagang bahagi ng Luzon. Isa sa mga pinakatampok na bahagi ng ehersisyo ay ang paglipad ng mga F-35 at FA-50 jets sa mga bahagi ng West Philippine Sea, isang rehiyon na patuloy na tinutukan ng mga international defense communities dahil sa mga sigalot sa soberanya. Inilatag din ang ilang high-level drills gaya ng basic fighter maneuvers, low-altitude flying, offensive counter-air, at close support operations. Ang mga pagsasanay na ito ay isinasagawa sa kanlurang bahagi ng Zambales, particular sa mga lugar na 20 hanggang 40 nautical miles mula sa lalawigan ng Pangasinan. Tinalakay rin ng mga opisyal ang posibilidad ng pagkakaroon ng masamang panahon habang isinasagawa ang Cope Thunder. Ngunit para sa kanila, hindi ito dapat ikabahala. Isa ito sa mga sitwasyong sinasanay mismo sa mga ganitong operasyon. Ano man ang kondisyon ng panahon, tuloy ang misyon, tuloy ang pagpapalitan ng kaalaman, at higit sa lahat, tuloy ang pagbubuo ng matatag na samahan sa pagitan ng mga kaalyado. Ipinunto ng isang senior officer na ang tunay na halaga ng Cope Thunder
ay hindi lang nasusukat sa dami ng nailipad na oras o sa dami ng napatayong scenarios, kundi sa lalim ng relasyon na nabubuo sa bawat araw ng kooperasyon. Samantala sa gitna ng ginaganap na Cope Thunder, isang mahalagang anunsyo rin ang inilabas ng Philippine Navy. Kumpirmado na ang posibilidad ng paglipat sa Pilipinas ng 6 na barkong pandigma mula sa Japan. Ang mga barkong ito ay kinikilala bilang Abukuma-class destroyer escorts, mga sasakyang pandagat na may kakayahang magsagawa ng anti-submarine operations at maritime patrols. Ayon sa opisyal na pahayag ng Philippine Navy, naghahanda na ang kanilang hanay para sa isang joint visual inspection na gaganapin mismo sa Japan. Ang imbitasyon ay nagmula sa Japan Ministry of Defense. Isang delegasyon ng mga naval experts mula sa Pilipinas ang magtutungo sa Japan upang personal na suriin ang kondisyon ng mga barko. Layunin ng inspeksyon na matukoy kung ang mga ito ay angkop pa para sa aktibong serbisyo sa Philippine Navy at kung paano ito maaaring i-integrate sa kasalukuyang naval fleet ng bansa. Isa itong hakbang na patunay sa patuloy na lumalalim na strategic partnership sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Ang sabayang pagsasanay ng Cope Thunder at ang napipintong pagdagdag ng mga barko mula sa Japan ay nagpapakita ng mas malawak na plano ng Pilipinas na palakasin ang kakayahan nito sa pagtatanggol ng sariling teritoryo. Sa harap ng mga lumalalang tensyon sa rehiyon, mahalaga para sa bansa na magkaroon ng sapat na kakayahan, kaalaman at kaalyado upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad, hindi lamang para sa sariling mamamayan, kundi para na rin sa buong rehiyon ng Indo-Pacific. Ang Cope Thunder exercises ng taong ito ay nagsilbing konkretong halimbawa ng pagkakaisa, kahandaan at matibay na pagkakaibigan sa pagitan ng dalawang bansang matagal ng magkaalyado. Sa bawat lipad ng mga eroplano, bawat salubungan sa ere, at bawat pagpapalitan ng kaalaman, unti-unting binubuo ang mas matatag na pundasyon ng seguridad at kapayapaan. Habang patuloy ang pag-unlad ng mga kakayahang militar ng Pilipinas, malinaw ang mensahe. Handa ang bansa na makipagtulungan, matuto, at lumaban, hindi para sa digmaan, kundi para sa kapayapaang nakapatay sa lakas, katalinuhan at pagkakaisa. At habang ang araw ay patuloy na sumisikat sa kalangitan ng Luzon, at ang mga anino ng F-35 at F-A-50 ay gumuguhit sa bughaw na himpapawid, mananatiling buhay ang adhikain ng isang bansang nagtatanggol sa kanyang dangal, sa tulong ng mga kaalyadong handang sumuporta sa laban para sa soberanya, dignidad at kapayapaan. Muli ito ang John DTV at maraming salamat sa inyong pagtutok at pakikinig hanggang sa muli at kita-kits tayo sa ating mga susunod pang mga videos.